Gising na yung mga alipin! Magandang gabi, ngayon ay ka-26 ng Marso taong 2026. Ako po si Eli Di Malupig at ito ang special Filipino edition ng Cool News Primetime. Sa bayan tayo nasusubaybayan sa online radio box, V-Radio App, 89.5 Manila SDR, Cool TV sa Telsa Channel 11 at sa official YouTube and Twitch channels ng Cool TV at Cool News. Sa gitna na ikinasang 2 araw na transport strike ng grupong Manibela, agad na nagpakalat ng mga libreng sakay ang iba't ibang LGU sa kani-kanilang syudad sa Metro Manila para hindi maantala ang biyahe ng mga commuter. Sa kabila ng tigil pasada, nananatiling normal ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada, bagamat may ilang pasahero ang aminadong mas matagal ang paghihintay ng sasakyan ngayong umaga. Giit ng mga grupong nagpaprotesta, layo nilang kalampagin ng gobyerno hinggil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na anilay nagpapahirap sa mga operator at driver. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga tauhan ng MMDA at PNP sa mga kalsada upang matiyak ang kaayusan at agad na makatugon sa mga pasaherong naapektuhan ng tigil pasada. Inaasahang magpapatuloy ang tigil pasada hanggang bukas, kaya't pinapayuhan ng publiko na agahan ng pag-alis ng bahay o humanap ng alternatibong paraan. Dumating na sa bansa ang barkong Saresky na may dalang mahigit 700,000 bariles ng krudo mula sa Russia sa gitna ng idineklarang National Energy Emergency. Ayon sa ulat, ang nasabing kargamento ay ididiretso sa refinery ng Petron sa Bataan para iproseso bilang dagdag supply sa bansa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na kumuha ang Pilipinas ng langis mula sa Russia bilang alternatibo habang may gulo sa gitnang silangan. Inaasahan makatutulong ang kargamentong ito para sapat na mapunan ang pangangailangan sa petrolyo ng bansa sa susunod na 45 araw. Sa dagdag pang balita, ayon sa Department of Energy, ngayong gabi, ligtas na dumaong sa bansa ang unang shipment ng inangkat na krudo ng ahensya na aabot sa mahigit 22 milyong litro. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Emergency Energy Security Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Target pa ng pamahalaan sa tulong ng PNOC na makakuha pa ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang supply para sa bansa. Inanunsyo rin ni President Bongbong Marcos ang matagumpay na pagdrill at pagtest ng Camago 3 gas well sa Malampaya gas field. Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagbuo ng isang special unit upang tuldukan na ang talamak na parking o pagkakaungkot ng mga kaso sa kanilang tanggapan. Partikular na tututukan ng bagong unit ang mga reklamo laban sa mga high-ranking officials na madalas umanong natatagalan bago maresolba. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may mga kasong tumagal na ng hanggang 12 taon, kaya't sa ilalim ng bagong polisiya, sisikapin nilang paikliin na sa 5 buwan ng proseso, 70 araw para sa fact-finding at 60 araw para sa preliminary investigation. Layo ng nasabing hakbang na pabilisin ang pag-usad ng hustisya at matiyak na hindi nagagamit ang pagkaantala ng kaso para makaiwas sa pananagutan ang mga tiwaling kaugnay. Tinawag na ironiko at kakatwa ni House Justice Committee Vice Chair Bel Zamora ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara ngayong Miyerkules. Ayon kay Zamora, mismong kampo ng Vice Presidente ang humiling noon na idaan sa tamang proseso ng komite ang impeachment. Kaya nakakapagtakang tumatanggi silang humarap ngayon. Dagdag ni Justice Committee Chair Hervin Luistro, naging maingat lang ang mga mambabatas matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang unang reklamo laban sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Paniliwanag din ni Vice Chair Jonathan Kit Flores na strikto lamang na sinusunod ng panel ang utos ng kataas-taasang hukuman. Natutukan lamang sa mga isyong naganap habang nanunungkulan si Duterte bilang Vice Presidente. Sa kabila ng mga batikos ng kampo ng pangalawang Pangulo sa terminong mini-trial, nanindigan ang komite na mananatili silang patas at susunod sa itinakdang rules ng impeachment proceedings. Nagbabala ang Estados Unidos na nakahanda silang gumamit ng matinding puwersa laban sa Iran sakaling mabigo ang kasalukuyang negosasyon para sa isang nuclear deal. Bagamat nagpapatuloy ang mga diplomatikong pag-uusap, binigyan diin ng White House na hindi nila hahayaang magkaroon ng nuclear weapon ng Tehran sa anumang paraan. Ayon sa ulat, unti-unti nang nauubos ang pasensya ng Amerika dahil sa mga umano'y paglabag ng Iran sa mga itinakdang kondisyon ng kasunduan. Sa kabila ng banta, bukas pa rin ang pinto para sa diplomasya basta't magpakita ang Iran ng mga konkretong hakbang para sa de-escalation ng tensyon sa Middle East.
Sa ngayon, nakatutok ang buong mundo sa magiging resulta ng deadline ng negosasyon na itinakda ngayong linggo. Para sa ulat panahon, patuloy na nagdadala ng mainit na panahon ng easterlies o ang hangin galing sa karagatang Pasipiko sa malaking bahagi ng bansa. Sa Metro Manila at sa nalalabi pang bahagi ng bansa, asahan naman ang malinsangang panahon na may posibilidad ng mga panandaliang ulan sa hapon o gabi. Asahan naman na makulimlim na kalangitan at mga pag-ulan sa Mindanao na maaaring magdulot ng biglaang baha o pagguho ng lupa. Pinapayuhan ng publiko na magdala ng panangga sa ulan at uminom ng maraming tubig dahil sa tindi ng nararanasang init sa susunod na araw. Para naman sa mga mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, manatili pong alerto dahil sa katamtamang pag-alon sa mga baybayin ng Luzon at Visayas. Abangan mamaya. Operasyon Electricity Spot Market sinuspinde ng ERC simula ngayong araw. Tutok lang at magbabalik pa ang Cool News Primetime. Kung ikaw ay nagtataka, ito ay isang napakasarap na adobo. Pero bakit napakabango? Ang sikreto ni Mami ay Ospentoyo. Ito ay fermented, gawain ito sa pinakamahusay na kalidad ng soybeans mula sa sakahan, sobrang sarap, sobrang dekalidad at syempre, safe gamitin ayon sa Food and Drug Administration. Para sa iyong pamilya, pipiliin ng lahat ang pinakamahusay na brand. Ospentoyo, sulit sarap! Every sunrise brings a new story, and every story begins with a single journey. At Zakish Airlines, we believe travel isn't just about reaching your destination. It's about the experience that carries you there. From comfort that feels like home, to service that feels like family, we make sure your moments in the sky are unforgettable. Because when you fly with us, the world is closer than you think. Zakish Airlines, your world within reach. Nagbabalik ang Cool News Primetime. Pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa gitna ng idineklarang National Energy Emergency. Layon ng hakbang na ito na kontrolin ng bigla ang pagtaas ng presyo ng kuryente habang walang kasiguruhan na sapat ang supply ng enerhiya sa buong bansa sa gitna ng krisis. Bukod sa suspension, binago ng ERC ang magiging presyuhan ng kuryente upang matiyak na hindi magiging pabigat sa mga consumer ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ayon sa komisyon, ang hakbang na ito ay kailangan upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya habang naghahanap ng solusyon sa krisis sa langis at kuryente. Mananatiling epektibo ang suspensyon hanggang sa maglabas ng bagong direktiba ang pamahalaan at bumalik sa normal ang level ng supply sa bansa. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na pagkakabilanggo laban sa dating alkalde ng Remedios T. Romualdez Agusan del Norte na si Teresita Soliva dahil sa kasong malbersasyon. Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na patunayang bigo si Soliva na i-liquidate ang kanilang mga cash advances mula sa Municipal Development Funds nung siya ay alkalde pa ng bayan mula 2001 hanggang 2007. Nahaharap ang dating alkalde sa parusang hanggang 6 na taong bilanggo at pinagmumulta rin ng mahigit 570,000 piso. Binigyan din ng korte na hindi sapat na depensa sa malversation ang pagbabayad o restitution ng perang kinuha kung hindi ito napatunayan na gamit sa tama. Dahil pinal na ang desisyon, habang buhay na rin bawal humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang dating opisyal. Para sa Ronda Probinsya, patay ang isang graduating senior high school student matapos masaksak sa gitna ng naganap na rumble sa pagitan ng dalawang grupo ng kabataan sa Malolos, Bulacan. Agad na insinugod sa pinakamalapit na ospital ng estudyante, idineklara rin itong dead on arrival ng mga doktor. Kwento namang ate ng biktima, mag-iisang linggo pa lamang matapos magdiwang ng ikanyang 18 kaarawan at nakatakda pa sana ito magtapos sa senior high school sa darating na Biyernes. Agad na aresto ang 3 lalaki, kabilang ang 16 anyos na lalaki na mismong nanaksak.
17 at 23 anyos na kasama sa Rambol. Haharap sa reklamong homicidal suspect na nasa tamang gulang na at nasa kustodiya na ng Malolos Police. Nasa kustodiya naman ng City Social Welfare and Development Office ang dalawang menor de edad na mga suspect. Para sa Globalita, nababahala na ang World Health Organization o WHO sa lumalalang krisis sa sektor ng kalusugan sa Cuba sa gitna ng matinding kakulangan sa gamot at mga medical supply. Ayon sa WHO, critical na ang sitwasyon ng nasabing bansa dahil maraming ospital na ang hindi na nakakapagbigay ng sapat na serbisyo, lalo na para sa mga pasyenteng may malalang karamdaman. Dahil sa kakulangan ng pondo at epekto ng mga trade embargo, maging ang mga basic supply tulad ng syringe at anesthesia ay pahirapan na ring makakuha. Nagbabala ang mga eksperto na kung hindi maaagapan ng krisis, posibleng tumaas ang bilang ng mga namamatay mula sa mga sakit na madali naman sanang malunasan. Nananawagan ang international community ng agarang tulong para sa Cuba upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng kanilang sistemang pangkalusugan. Sa ating chika cool ngayong araw, tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Nations Girl Group na BINI matapos kumpirmahin ang kanilang pagtatangha sa Grammy Museum's Global Spin Live sa darating na April. Ang Global Spin Live ay isang digital series ng Recording Academy na nagtatampok sa mga tinitingalang international artists mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasunod ito na matagumpay na send-off event ng grupo para sa Coachella noong Marso 21 na dinaluhan ng record-breaking na mahigit 15,000 fans. Kamakailan lamang ay pinarangalan ang Nations Girl Group ng Powerhouse Award sa Billboard Philippines Women in Music dahil sa kanilang malaking ambag sa industriya. Nakatutok muna sa pagpapagaling si Chiang at Dayon ng K-pop sensation na Twice matapos i-anunsyo ang kanilang pansamantalang pahinga mula sa mga aktibidad ng grupo. Kinumpirma ng JYP Entertainment na kailangang bigyan daan ni Chiang ang gamutan para sa kanyang back problems upang masigurong nasa mabuting kondisyon ito sa kanyang pagbabalik. Dahil dito, dalawa na sa mga miyembro ang hindi muna makakasama sa mga nakatakdang schedule ng grupo upang unahin ang kanilang kalusugan at kapakanan. Nauna nang nagpahinga si Dayan dulot ng ankle fracture na tinamo sa kalagitnaan ng kanilang This Is 4 concert tour. Todo suporta naman ang mga fans sa social media, baon ng pag-asa na muling makikita ang kumpleto at masigla ang kanilang paboritong girl group. At iyan ang mga balitang aming nakalap para sa inyo. Para sa bakalitaang mabilis at serbisyong walang mintis, manatiling nakatutok sa Cool News at PGON Cool FM para sa pinakahuling balita. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Cool FM, ako si Ilay Di Malupig. Maraming salamat at magandang gabi, Pilipinas. Ang oras natin ganap ng 10:16 p.m.